Dr. Rocky, nagpapakilala. Mm. Hello, Ito pala. good afternoon po. Good afternoon po. So this is our weekly podcast again. This is Dr. Homer Lim. And Nilda. Okay. So, nagtataka ho kayo Monday po ngayon. Saka medyo maaga, 4 o'clock po. 4 o'clock, Opo. okay. Kasi po nandito. Kasi po, pagka Monday, Tuesday, tapos Tuesday absent si Doc. Tuesday absent Oo, ako. kaya absent din ako. Yun. Wednesday, andito si Doc, andito din ako. Pero pag Monday, absent ako, siya nandito. O, yun. Ngayon, bakit ka nandito? Andito ka eh. Tumigil ka dyan? Oo, pinapunta ako ni Mama May po. May special mention pa? Okay. Yes, oo. Okay. Oo, mas matindi to talaga pagka si Mama May nagsalita. Si Doc Homer, hindi pa masyado. Sige na. Ano pag-uusapan natin? Ay, nako, yung haze. Haze! Nako, talaga namang haze na yan. Bakit ba umaabot dito, doktor? Yung haze sobrang lakas nung sunog. Nasa landfill, di ba? Puro basura yun. So talagang uusok, tapos magiging sunog talaga siya. Yun talaga ang problema ng mga landfill. Lalo na pag hindi na-segregate yung mga basura, talagang magkukos yun ng fire. Kasama ang plastic. Chemical yun eh. Chemical fire yun. So mahirap talagang patayin. So yun nga. So we don't know kailan matatapos. So yun nga, may haze, no? Maraming baka inuubo na kayo, no? So you just have to be aware na maybe you have to wear your mask. Stay inside as much as possible. Anyway, mainit naman, no? So, of course, nagpa-aircon na lang ho kayo sa loob ng bahay nyo. kagaya niyo, tatlo aircon sa bahay. Dito po sa license. Pati CR po niya may aircon. Yes po. Hindi ho totoo yun. Ang init nga ho, pag naiihi pa lang ako, naiinitan na ako. Mainit ba yung upuan ng toilet mo? Hindi, mainit talaga CR eh. Mainit ba? Sige na. Kaya sabi ko sa iyo palagyan mo na kasi ng air condition. Huwag na. Okay. So, dali lang naman ako po. Maligo nga ako. 2 minutes lang eh. Oo, lalo pag tumawag si Mama May. Ay, punta ka na dito. 2 minutes na. Tapos na ako, Mama May. Ganon. Gumaganti ka. Yes. Okay. Ayun. Tapos, doktor, ano kailangan nilang inumin? Pwede sila uminom ng ivermectin para ma-prevent ang mga fumes ng... Hindi naman. The to prevent is really to wear your mask. Mask lang. Para hindi pumasok. Kasi ang problema ng mga fumes, hindi yung amoy. Kumbaga yung particles, yung particulates tawag natin. Kaya nga minsan parang may fog. Sabi nga nung iba, parang may fog. No? Hindi yung fog, particulates. Init-init, may fog. Ano yun? Yun yung toxic, no? Mga toxic particles yun na pupunta sa baga. It causes, hindi siya pneumonia, kundi talagang chemical reaction nung particles in the lungs kasi kumbaga nakaka-irritate siya talaga sa lungs, no? So hindi kailangan ng ivermectin. Hindi naman kailangan ng ivermectin. Kailangan lang. Nilda, nakita ko, tingnan mo, merong ang pause si Nilda. Tapos na, Chinese New Year. Regalo sa akin ni Mama May, kaya ako pumunta rin. Birthday daw kasi. Birthday ko po. Sweet 16. Sweet 16 po ako. So, anybody ho na gusto ko magpadala, doon na lang po sa Gcash mo? Opo, sa page po ni Doc Homer. Kasi send ko po sa inyo ang Gcash number. Yun. Joke lang po, joke lang. Thank you, Mama May! Okay, so going back to ano pa mga tanong natin? Ayun nga, so dapat inumin siguro nila vitamin C. Vitamin C, exact. Tapos para yung mga protected yung lungs. Lalo na yung mga vaccinated, di ba, Doc? Yan na naman mga vaccinated. Anyway, before we go to the vaccinated na yung para dumami yung mailabas yung particulates just in case, no? N-acetylcysteine, no? It's an amino acid, very good for the lungs, removes kumbaga maraming kapal yung plema, no, hindi mo mailabas. And that also helps antioxidant din actually ang N-acetylcysteine. So it's also very good way of preventing chemical tawag nating irritation of the lungs due to this haze. Yes. Meron po kami noon collagen plus ang tawag po yun. Tama. Collagen plus kasi pampaganda sa skin, no? Hindi lang skin, it's actually a very powerful antioxidant, no? Yes po. So really helps a lot of si Nilda everyday tinitake niya. Yes po, lahat pinanliligo po. pa nga niya. Opo, kaya lang parang pumuputi lang ako, hindi ako pumapayat. Kaya ho, yun ang problem ko, yung pagpapapayat. Okay. Huwag mo na kasi idiin. Ay, ang problema nga ng mga nakikinig natin, paano sila tumaba?
Oo nga eh. Oo. Nagdo-donate po ako ng fats. Oo nga pala, Doc. Kasi yung isang problem po ng mga cancer patients natin, Oo. okay naman po sila. Tama, tama. Nakakalakad, ganyan. Oo. Nagkakos po sila ng edema. Tama, Tapos, tama. ang payat nila. Tama, Eh, di tama. ba parang ang laki ng patahita nila, Oo. tapos payat sila. Bakit Tama. ganun, Doc? Actually, ang nangyayari doon kung bigla silang nangangayayat is because yung cancer kasi it produces mga tinatawag nating inflammatory cytokines. So it's another term for Mm. yung cancer cells nagpo-produce ng lason into the bloodstream, no? And yan nagta-travel yan around the body. So parang ini-stimulate niya yung body to become inflamed. Kasi yun yung gusto niya eh. Pag inflame ang body, mas mabilis sila dumami. Oo nga. So one way of reducing that, of course, is you to take your supplements, your drugs. Like Like ivermectin. Kasi may ivermectin. anti-inflammatory din Yeah, po at yun immune eh. modulator, no? Yes po. So, and paano, bakit naman sila nagmamanas kung payat naman sila? It's because kulang yung protina nila. Okay. So, a lot of cancer patients who are very thin, tapos namamaga ang paa, both legs, no? That means that kulang ka ng albumin, which is protein. So, that means that they need to eat more protein, which is really a big problem, especially yung mga cancer patients na undergoing chemo or just did chemotherapy, hindi makakain, walang gana kumain. So, yun ang nangyayari. So, pumapayat sila ng pumapayat kasi wala nang gana, tapos yung cancer cells mo dumadami pa kasi nga gusto nila mas marami sila, they produces yung mga inflammatory cytokines or lason, no? Tinatawag natin in layman's terms, lason talaga siya literally, no? In fact, your cancer cells also, may bagong paper lumabas, yung cancer cells, yung bukol mismo. Let's say may breast tumor ka or meron kang colon cancer. Those cancer cells can actually travel into the blood. Pwede siya pumunta sa dugo. Bubutasin niya yung blood vessel, tapos magta-travel siya sa dugo. So, yun yung cause ng metastasis. And they found out that yung mga cancer cells na pumupunta sa dugo, no, lalo na pagkakumpul-kumpul sila, the more cells na pumupunta sa around the body, in through the blood, yung blood circulation natin, no, mas may chance talaga siya mag-cause ng metastasis. So yun nga, so one way to avoid that is really to avoid inflammation, to decrease the inflammation of the body. So doon yun yung action, doctor, ng nattokinase therapy. Yes, very good, Yun. correct. So, Yun. but yun. aside, so what we call digestive enzymes, anti-inflammatory enzymes, Yes. these are enzymes that helps break down these cytokines, breaks down antigen antibody complexes, no? Especially those who have been, previously vaccinated with mRNA vaccine, you will have spike proteins, and because the spike proteins nasa katawan, nasa dugo, your body will also produce antibodies. And once antibody and antigen, yung antigen which is your spike protein, yung antibody yung panlaban natin, pag nagdikit sila, it causes more inflammation actually. So that's why a lot of patients with cancer, and then nadedetect nila may spike protein, no? They found out that those who have spike proteins together with the antibody, no, they're more at kumbaga yung tinatawag nating turbo cancer. In fact, those who have lately, no, they are now finding spike proteins in the tumors. In tumors, no, that they detect nila spike proteins. So talagang we know that these mRNA vaccines can produce spike proteins even years after your last vaccination. So yun nga. So anti-inflammatory enzymes is a very, very good way of decreasing inflammation. Aside, of course, yung diet, no? So if you're eating an inflammatory diet, of course, you're not making yourself better, no? Kaya nga lagi natin sinasabi, even if you take all the drugs, all the supplements, but your diet is a bad diet or what we call inflammatory diet, you won't get better. Yun nga, doktor, nagtataka ako eh. Yung mga kinakain ko, puro inflammatory diet. Naku naman. Ano ba inflammatory pinagkakakain mo kasi? Marami. Baboy. Baboy. Oo. Bawal yun, di ba? Oo, it causes inflammation. Baboy, baka, manok. Manok, madaming manok. Yun. Dami pa naman yung injection nun, no? Oo nga eh. So even fish, no? Yes. Some of the fish can still cause inflammation, lalo na yung mga farm fish, no? Mga farm, yung mga Bangus. tilapia, Tilapia. yung mga nasa farm, no? Ponds, no? So kasi because marami siyang
nilalagay na yung mga feeds. Opo. Tapos yung poops minsan ng manok nilalagay din nila. So it really is very toxic, no? So we have to avoid all of them also. Yung mga inflammatory. Yeah, Yung mga processed foods. Processed foods, tama. Very inflammatory, no? So one way also of increasing or decreasing inflammation in the body is to take yung omega-3 fish oil. Omega-3. So that's why we always advocate patients who wants to gain weight without eating dirty, inflammatory foods is to take foods high in omega-3. So kasi pag iniisip ng tao, omega-3, ano bang isda ang mataas sa omega-3? Mga salmon. Salmon. Sabihin, Doc, lagi namang salmon na mahal-mahal na isang kilo niyan. So but one of the easiest and I would say healthiest, no, that you can get is sardines. Sardines, pero nasa bote. Yung nasa bote. Wag yung can po. Wag yung can, no? So these are very high in omega-3 and they can actually help you decrease your inflammation. But at the same time, may help you gain weight kasi pag walang inflammation, you're more likely to gain weight. No? So that's also a sign whether your cancer is getting worse or better. Is if you are gaining weight or losing weight. Of course, yung weight na you're gaining is not the water, hindi tubig. Hindi rin taba. Muscle mass ang Bakit pinag-usapan. nakaganon No, ka? nakatingin. Hindi nga tinanong. Hindi naman nakikita eh. Saan ako nakaturo, di ba? Tinuturo pa yung chan ko po. Oo, gaya po si Doc. Binubuli po ako. Hindi, pero totoo naman yung sinasabi ni Doktor. Kailangan po nating iwasan talaga yung mga anti-inflammatory foods na kinakain natin, na nakasanayan na natin. Kaya kung minsan nagtataka pa tayo, bakit tayo may sakit? Pero syempre, andun na po yun eh. Kaya kailangan lang talaga natin i-prevent. Correct. At the same time, you take all the supplements that you need, especially for the cancer patients po. Yes, oo. Yun. So, meron din naman kasing mga pasyente, no? Yun nga, lagi kang tinatanong, lagi akong tinatanong. Doc, meron na nga akong ivermectin, mebendazole. Bakit ko kailangan pa mag-take ng metformin, berberine? Yes po. Kasi nga gusto natin magutom yung cancer. We want to keep the cancer at kumaga pressured siya. Pag nagugutom, natural, hindi siya dadami. It has to preserve itself. It has to survive with the least amount of nutrients. Then they're easier to kill. Pero if you're eating bad foods, we're not able to prevent the cancer from eating sugar, fats, protein, amino acids. Of course, dadami siya ng dadami. Even if you take overdose mo sarili mo ng ivermectin, hindi ka talaga mag-i-improve because your diet is actually feeding the cancer instead of you trying to starve or gutumin yung cancer. Ganito lang po yun. Pag kayo po hindi makakain ng 1 kilong lechon, di ba ang lungkot nyo? Ganun po. Ganun din po yung mga cancer cancer cells natin. Tama, lechon Hayaan nyo talaga. na po sila malungkot. Oo, tama. Wag lang kayo, no? Wag lang po kayo malungkot. Sabihin niya, yun nga yun hindi ako makain ng lechon. Malungkot na nga yung cancer, malungkot din ako. Sasaya din ho kayo pag nawala ho sila. Ayun, pag medyo magaling na sila, no? Pag magaling na sila, tama. Pwede hong pag-usapan kung kailan ho kayo kakain ng lechon. Kung kailan ko pwede tumikim at kumurot. Kumurot-kurot lang po. Yung sa may belly, yun ang masarap. Yun ang masarap. Alam na alam anong parte ng lechon na. Pulutan ko ang kunin. Yun po yung kuwang ko pagka nasa sito. Sarap dalhin si Nilda sa doon sa saan ba yun? Sa Madrid ba yun? Yung mga 1-day-old pig. Cochinillo, di ba? Patay sila sa Patay na yung mga yun eh. Papatayin na sila ulit. Ganon po. Mga favorite yun. Pero wag muna nyo i-favorite yun. Next time na lang po. Di ba? Mas, Doktor, meron pa rin akong mga tanong. So kapag ka nagkakaroon ng edema, kailangan lang nila ng protein. They have to take protein. Itlog, mga ganon. Tama, itlog. If they need to take yung... So, I think one of the most important things, kasi yung iba, nagiinom ng yung commercial na powdered milk or yung mga Tetra Pak na sobrang tamis. Oo nga. Yung letter E yung simula. Yes, Nako!
Wag niyo na po inumin yun. Oh, hindi, pwede niyo inumin kung gusto niyo magkasakit lalo. Wag na po. Oo, ha, avoid niyo po yun dahil Una-una mahal pa ho yun. Oo, napakamahal na. Oo, imbis na gagaling kayo, lalo kayong magkakasakit. Kala kasi po ng mga anak, sabi ganun sa ad. Oo, tama. Very good nutrients siya. Tama. Tapos tumatakbo yung mga kwan. Tama, oo. Pero these are healthy people kasi. But even in healthy people, it can cause diabetes dahil sobrang taas ng sugar content niya. So, for these who you want to supplement with protein, meron naman mga other source of protein. Itlog, whey protein isolate. Isolate. It has to be whey protein. Hindi whey protein lang. Whey protein isolate, no? And of course, we want it to be at least unflavored kasi yung ibang flavored, hinahaluan nila ng sugar pa din, no? And then you have from soy. There's soy protein powder. There's almond milk. So these are protein that you can take and you can inahabang yung bone broth, yung bulalo, tsaka tinola, no? So nire-recommend ko sa kanila. So even let's say yung mga iba kasing pasyente, sabihin nila, Dok, namamaga pa ako, pwede mo akong bigyan ng pampaihi. Sabi ko, lagi ko sinasabi, walang kwenta yung pampaihi dahil kulang kayo ng protina, walang iihiin yan. So you still need protein para higupin yung tubig pabalik sa iyong blood circulation. So that's why it's very important to make sure that you're getting enough protein, no? So tatanungin, Doc, ano pa sa itlog? Ano pa pwede? Beans. Nuts. These are high in protein, no? In fact, one of the more easier yung mga Indians. A lot of them are vegetarians, but they are not poor in protein. Because they eat lots of lentil, garbanzo, chickpeas, di ba? So yan, dapat it should be, you can add that to your diet because these are rich in what we call protein, no? That can really help you without inflaming the body. Di ba? So walang inflammation po yun. Tama. May anghit lang. Oy, lagot ka! Lagot ka! Ayun, bawal yan. Nako, sabihin, ikaw ang bully eh. Hindi, konti lang. Konti lang po. Totoo naman po. Hindi pala totoo. Hindi totoo yun. Hindi pala, sorry po. Ikaw talaga, gusto mo pang mapaaway tayo eh. Hindi naman. Muntik na nga tayo maban. Baka matuluyan tayo, sabihin racist tayo. Ang babango po. Aray ko. Joke lang po yun kasi syempre dapat po kasi talaga healthy po yung food natin. Kaya lang syempre, hindi naman po talaga natin ma-embrace kagad po yun. Kaya unti-unti lang yung pagkain ng soya kasi kapag mataas naman ng uric, medyo masama naman din yun. Magkaka-arthritis po kayo sa gout. And then kapag ka naman, basta in moderation din. Pero doktor, yun doon sa yung mga sinasabi natin na yung broth, yes, bone broth. Bone broth. Pwede ba lagyan nyo ng kanin na brown? Pwede naman. Brown rice. Pwede brown rice. Kasi ang hirap kainin yung sabaw lang. Tapos wala yung laman. Diba? Kailangan pwede naman yung lited kainin eh. Yung lited. Tendon. Ay, nakalimutan ko sabihin yun. Sabi ko, bawal po lahat. Hindi. Tendon pwede. Pwede naman kayo mag-rice pero brown lang. Brown, red, black, orange, green. Basta wag white. Unless it's yung basmati nga. 20 pesos na yung white rice eh. Okay. Hindi maganda yung white. Basmati nga. Kaso lang mahal basmati, parang 90 per kilo na ngayon. So we have to avoid. Parang gasolina. Tama. Every week tumataas. Tama. Anyway. Yun. Tapos, doktor, meron din pong iba pang mga tanong ng mga patient natin. Yung regarding dun sa kailan nila ma-expect. Yung time-bound ba? Parati sila nagtatanong. Lagi sila iniisip nila after 1 month magaling na sila. Hindi naman, Dok. Yung mga kunyari, mga 7 months na. Well, kasi yung iba, doktor, nagkakaroon ng kwan eh. Anxiety. Hindi naman anxiety. Biglang yung meron silang nakakapa. Ibig sabihin, dahil either, may nakakapa sila dahil either may talagang bukol lumalaki. Or baka naman pumapayat sila, nakakapa nila yung dati nilang buko. Mga buto nila. Mga bukol-bukol nila. Kasi pumapayat sila, no? So I think that has to be, kailangan isipin din natin, hindi naman lahat ng bukol is because nakakapa mo because
lumalaki yung bukol. Baka naman kasi pumapayat ka. Kaya nga. Because again, why would you be losing weight is because you're not eating the food that you were eating before. So Yun so nga po, actually. Totoo diba? naman yun. Okay lang if you lose 1 to 2 pounds every month, but to lose 1 to 2 kilos every month is not so healthy. Kasi after 6 months, 10 kilos na agad yun. Kaya nga. 5 to 10 kilos. So, hindi siya healthy, no? Opo. So, yun nga. Kaya that's why we are advocating you eat high protein. That is good protein, no? So, we hindi avoid... hindi siya inflammatory food. Tama. So, make sure that Yes, that is the case, no? So, anyway, we just have to greet everybody who is watching now, no? Sabi ni Glenn, hello daw, sabi ni Glenn. Hi, Doc Glenn. Si Ma'am Lorna Tolentino, no? Sabi niya hi din, no? And then, sabi ni Siam din, no? Siam, di ba? Hello, Yam. Ma'am Julian Maniego, Spanish sardine in bottle ang pwede. Yes. Yes po. Spanish sardines or mackerel, no? Meron ding mackerel in bottle, no? Even dilis, no? Yung dilis. Meron ba yun? Wag lang tuyo, wag lang yung tuyong dilis, no? Masarap kasi yung tuyo. Bawal ang tuyo, di ba mga... Maalat kasi. Saka yung mga, sabi nila, meron daw doktor yung mga tinapa, yung mga tuyo na sardinas na wala daw salt. Parang hindi naman. Puro asin nga yun, di ba? So not too salty, no? Okay, so Miss Jennifer, ayan, Jennifer Alog. Hi po, Ma'am Leticia. Nagpapahay sila. Si Ma'am Annie na matagal ko nang hindi nakikita. Hala, Ma'am Annie. Di pa nagre-report sa akin. Yes, mag-report po, duty na po kayo. Si Ma'am Mary Jane Lim po. Pati si Palting. Si Aaron Palting po, doktor po yan ng Quezon City LGU. Pagka may problema po kayo, ako na lang po ite-text nyo po 0917-595-7719. Nag-hi din si Doc Amiel. Hi, Dr. Amiel! Hello! Okay, Ma'am Raquel Clemente, favorite kong doctors. Doktora ka na pa rin pala. Yes! Hello po! Doktora ng ng mga... Lechon! Yung mga kung yung mga masarap na pagkain na bawal. Okay. And of course, hi daw kay from Miss Monette Dominguez, no? Okay. Yes, so just in case lang po you forget or you miss this episode kasi sa Facebook this is only good for 1 month. So we also upload this sa YouTube as well as sa Spotify. So you can listen or pag di kayo nagsasawa sa mukha namin dalawa ni Nilda, you can watch on YouTube. Pag nalulungkot ho kayo, ako yun ang ginagawa ko. Pinanonood mo sa sarili mo. Natawa talaga naman ako. Tapos huwag niyo kakalimutan na i-share. Tama. Very important because we want to share it to everyone that there are other ways to heal and to treat not just cancer but any type of chronic illnesses, no? There are other ways. Kung sabi nga nila sa English, di ba? There are many ways to skin a cat. Yeah. In this case, there are many ways to skin Nilda. Nilda. Correct. Wag naman hindi niya sinabing piggy. Ganon. Wala akong sinabing piggy. Sabi ko na mahilig ka sa lechon. Yes. Ginawa mo example kanina, lechon eh. Kasi talaga favorite ko talaga yung belly. Belly ha? Sige. Ikukuha kita ng belly ha? Thank you, Doc. I-share natin po sa inyo. Anyway, kung ano na yung weight ko. Anyway, speaking of lechon, before I forgot yung ating topic na kalimutan na natin, 22 minutes na lang tayo. Nako. So anyway, di ba lechon niluluto, mainit, no? So one of the treatments that is very, very promising aside from yung tinatake nating ivermectin, mebendazole, hyperthermia. Hyperthermia, which is... Kindly define, Doctor, hyperthermia. Hyper meaning mataas. Okay. Thermia is heat. So we are treating the cancer using high heat. Pwede naman ngayon sa labas. Hindi pwede yun. Hindi ba pwede yun? Tawag dito? Stroke ka, heat stroke yun. Heat stroke, naku. Heat stroke, mamamatay ka doon. Ang hyperthermia is similar to yung radiotherapy, di ba? Radiotherapy, they're using radiation. Okay. Ang hyperthermia, they using heat directly on the tumor. So it's called hyperthermia. Actually, there's a center here in Las Piñas actually. They do offer hyperthermia. It's called Oncotherm.
Oncotherm is the machine name, no? It's actually Oncotherm, yun yung pinaka well-established hyperthermia machine sa buong mundo. And luckily, meron tayo dito sa may Quezon City, no? Quezon City, in Las Piñas, no? The name of the center is called Life One Corporation. It's owned and run by Dr. Sarate. They have a hospital there, no? So, the oncotherm or oncothermia, hyperthermia, no? This is very, very good. Whether you're doing chemo, you're doing radio, you've failed radio, you have failed chemo, you can also use hyperthermia even when you're doing your ivermectin is very effective kasi yung hyperthermia may temperature yan. We want to, kumbaga parang niluluto mo yung cancer. So you want the tumor, yung tumor mismo will heat up Hindi to yung ikaw. Hindi yung ikaw, yung tumor gusto natin. Mismo, targeted kasi yun. So you want to hit the tumor around 40. Once nag-cancer yung tumor, nagpo-40 na, iinit na, mamamatay na siya, naluluto na siya. They start die because of too much heat. So that can be an addition to what you're doing now. So luckily, we do have it here in the Philippines, no? Which is in Las Piñas. So if anyone is interested, ito po yung nasa may Las Piñas, you can contact Life One Corporation, no? 050 425-6821. So 0905-425-6821. So they do have an oncothermia machine. If you are able, you're near the place, you can do oncothermia 2 to 3 times a week. That's very, very good. No, whether or not you're doing chemo, radio, or natural supplementation or other types of therapy, it can be a very powerful in addition to let's say, yung iba nga nag-hyperbaric, tapos nag-hyperthermia pa, no? In conjunction to yung supplement. So I think this is a very good development for our patients, no? Who have, let's say, lalo na yung mga turbo cancer, no? Dami ngayon may turbo cancer. So, di ba, may nabalitaan lang tayo lately, di ba? Hindi na tayo binabalikan. So, we are concerned kasi hindi na tayo balikan. So, that is actually a case of turbo cancer, no? So, kung targeted, doktor, yung isang cancer patient na nire-refer sa atin, yung merong, yung doon sa urethral? Oo, yung cancer niya. Ureteral? Ureteral, pwede rin po yun doon. Well, the best, kasi ureteral maliit yun eh. Tube siya eh. So, you really have to do surgery. Kailangan mo tanggalin. Unless may malaking bukol ka. Malaking bukol na hindi na matanggal. Example would be, yung doktor na ngayon nasa Singapore, nagpapa-chemotherapy. He has a very, very large tumor kasi dito sa Pilipinas, ayaw siya operahan. Kasi mamamatay siya pag tinanggal mo kasi dikit-dikit na eh. So you can actually use hyperthermia together with radiotherapy, together with chemotherapy, because kumbaga, they complement each other. They make their treatments, kumbaga each other would make the treatments more effective. Pero doktor, kung yung I think talaga madami matutulungan tayong mga patient. Pero ano ba yung cost niyan? Estimated cost po? Sabi sa akin ni nung Dr. Sarate they can go as low as 10,000. Yun naman pala. Affordable naman. Per session, no? Per session, So Miss Mary Jane Sonlim asking, pwede ba yan with immunotherapy? Definitely. Yes. Even with immunotherapy, this hyperthermia treatment is really very, very good. Okay? Yan po. Sige. So, ano ba, sabi ni Mary Jane Sonlim, ano daw yung turbo cancer? Yung turbo cancer po, katulad ng kunyari, meron kayong lung, tapos bigla mga 1 month pa lang, biglang nagkaroon sa brain, o tapos biglang meron na rin sa blood, yun, tapos sa bone, ganun po. Mabilis po sila ngayon. Ibig sabihin yung turbo cancer po na meron, especially ang unfortunate nga po, among the young, meaning 20 years old, 30 years old, yan, mga below 40s po. Yun na po yung mga cases ngayon. Yun yung nakakalungkot kasi these people are just starting with their lives, no? Some of them even have young, small children, no? Correct. Mga 2 years old, 7 years old pa lang. So it's really, talagang because it really, kumbaga nakakalungkot, no? Yes, kasi the parent would die young without seeing their children growing up, no?
Kaya po yun yung turbo. So, how to prevent it? Sabi nga ni doctor, first, start with your diet. No processed meat, no anything about processed. Kapag sardinas, wag lang po sa can, bottle. And then yung mga inflammatory food natin na ang dami-dami. Lahat yun, bawas sa kayo sugar. Yun. So, talagang kapag kaunti lang naman na kilos kayo nawawala, like 1 kilo per 6 months, okay lang yun. Pero kapag 1 kilo per month, medyo dapat nyo na ho talagang I mean, 1 kilo per month is okay. 1 to 2 kilos per week is not good. Ayun, yan po. But if you consistently losing 1 to 2 kilograms per month, hindi talaga maganda yun. That means that talagang sobrang may problema talaga that you have to address the problem. Okay? Ang dami natin mga question. Pero hindi mo naman nababasa. Hindi ko ikaw ang taga-basa ko Anyway, so may nagtatanong, ano daw channel yun, Doc, sa YouTube, no? So you can actually search Dr. Homer Lim sa YouTube po. Lalabas naman po siya. No? Basta i-share nyo yan, tapos i-like nyo kami para i-like din namin kayo. Kasi syempre, ganun talaga. Pag ni-like ko, i-like namin din kayo. So, do you have anything else to ask? 30 minutes na tayo. We're almost done. Doktor, yung mga ko natin, meron ako nabalitaan na meron tayong bagong product, yung Berberine Plus. Ano na yan? Gymnema. Ano ba yung Gymnema? Gymnema sylvestre is a herb very good for lowering sugar. Just like your berberine. So, in combination, it helps lower your blood sugar. It also helps you lose weight. Okay. Talaga? Pwede yung pang lose weight ko. Ewan ko lang. Ito try ko po yun. So, abangan nyo. Mag-uumpisa ho tayo sa waistline ko, ha? Di ba, Doc, ang waistline ko ngayon 50. Siya nagsabi nun. Wala akong sinasabi, ha? Kasi sabihin ko, pag sinabi ko pong 46, sasabihin, di ba 50? Ganun yan. Sabi ko na 50. So, yun po. Titingnan po natin. Tapos, ayan. Hi, Dr. Joy. Dr. Joy. Hi, Dr. Joy. How are you po? Meron ko kayong classes. Anyway, so it's 30 minutes, so we have to say goodbye na. You want what do you want to say as a parting message? Okay, first of all po, lahat naman po ng mga may sakit tayo, may solusyon yun po. So, yung early diagnosis po is really very important. Katulad nga po ng gusto, kung brave enough po kayo, text us kung ano gusto nyong ipa-check sa blood, na meron yung mga cancer markers na pwede nyo ma-check. And then, para ho maging kwan ho tayo, hindi naman sa kwan kumbaga sa basketball defensive tayo. Tama. So, mas maganda ho kasi alam na natin kung ayun nangyayari sa body natin. And then, pangalawa po, kung meron naman ho tayong cancer patient, hindi naman end of the world po. Tama. Lahat naman po yan may solusyon. Like yung ito nga, yung hyperthermia ngayon. Meron ho tayong mga bagong mga ways of parang harapin yung ating mga problems. Don't be so sad kasi that will also make the tumor big. Wag ko kayong masasad. Wag ko kayong masyadong magiging anxious. So I think laughter is the best medicine. Always the best medicine. Always the best. Saka may konting ganun po, ganun, kita niyo si Doktor. Parang happy, yan, ayun. Saka don't worry and pray a lot. Okay. Don't forget to pray a lot to God and to Jesus po. Okay. Yan. Thank you, everyone, for listening. If you do have questions, you just put it on our page or dito comment with our video. We will reply them. Nilda will reply them. Yes, we will reply po. Basta text niyo po kami, ha? Okay, thank you. Bye po. Have a great week. Bye-bye.